Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Jeffrey Celes or si Ka Eric at si Jun Avenis. Mga kababayan, ano nga ba itong kay Jeffrey Celes at kay Jun Avenis? Alam nyo ba mga kababayan, assistant muna, tama po yun. Alam nyo mga kababayan, si Jeffrey Celes at si Jun Avenis. Kilala nyo si Jun Avenis, di ba? At si Ka Eric. Si Jun Avenis, ito po yung kinasuhan ni General Torre ng CIDG pa si General Torre noon kasi pinakalat po ni Jun Avenis na si General Torre daw ay nahospital. At ito din pong si Jeffrey Celes, ito po yung kinasuhan ni Otong Arroyo ng 1 million, ano ba yun? 2 million ba yun? Na parang nired tag nila ni dalawa ni Badoy, si Otong Arroyo. So ngayon mga kababayan, nagkalat na naman ng misinformation, nagkalat na naman ng fake news. Alam niyo mga kababayan, ayaw ko na sanang i-ano to eh. Ayaw ko na sanang i-content to. Ngunit mga kababayan, napanood ko kasi siya, mismo pinost siya ng international media. International media, napanood ko siya. Ang post ng ito ay galing po sa channel ng TOI, Indian Media. Indian media po ang nag-post nito. Mga kababayan. Alam nyo ba kung ano? Ito po. Ang sabi po kasi ni Celes at ni Jun Avenis na ang Amerika daw, pinupush daw ang Pilipinas na makipaggera sa China. Kita mo? At saka wala daw aasahan ang mga Pilipino sa Pilipinas kasi bayad daw ng Amerika ang Pilipinas. At ginawa daw tayong training ground, no? At binawalan daw ng Amerika ang Pilipinas na makipagkaibigan sa China. Pinilit daw ng Amerika at sinusulsulan daw si PBBM ng Amerika na kalabanin ang China. Kita ninyo, mga kababayan? So ito po dahil daw pera. Ito po, mga kababayan, ipapanood ko here about pushing Filipino to hate China are lies because we've never been at war with China. So the message is, let's start finding the truth. Let's start finding the truth ourselves because we cannot rely on the media, on our government because most of them are already bought by the deep state money. Kita ninyo? Anong sabi mga kababayan? Ito mga kababayan ang sabi. At dito pa nga, ang tawag kay Celes at kay Jun Avenis, scholars. Scholars daw sila. May tawag dyan parang mga Philippine political analyst, parang ganon. So ang sabi dito, America dragging Philippines into war with China, no? So pinupush daw ng Amerika ang Pilipinas para makipaggera sa China. So ito po ay mula sa Times of India, YouTube channel na meron pong 5.57 million subscribers. So sila po ay na-featured dito sa Indian media, mga kababayan, na nagpapakalat po ng maling impormasyon na tayo daw ay utusan or tayo daw ay puppet, no, ng Amerika ang Pilipinas. Hoy. So ito po mga kababayan. Ito pa. Deep state money at work. We've never been at war with China. So deep state money at work. We've never been at war in China. Kita nyo, mga kababayan? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Ito ba si Celes ay dating NPA? We want to create war. Because war is a business for the American government na tinatawag nila kamentong na deep state. Yan po ang kalagayan ng Pilipinas ngayon. The war between China and America inside the Philippines has been raging. And what kind of war is that? Before po ang actual shooting war. The war of information. Ano ang layunin ng Amerika? Bakit sila nagpo-propaganda? Ang layunin niya ay kontrolin ang Indo-Pacific region, ang Southeast Asia, ang Asian region, where 38% of world trade
Ginagamit po ang ruta na ito. Kaya niya ini-assert ang kanyang pananaw na siya lang ang kumikilala, ang tinatawag niyang freedom of navigation. Ang China walang kasaysayan na mananakop siya. They did not kill a single Filipino. Kita nyo? Sabi niya. Sabi ni Jeffrey Silis, ang China walang kasaysayan na nanakop siya. Walang kasaysayan na pumatay any single Filipino. Baka ngayon, Jeffrey Silis, world history ito. Hindi mo ako maloko. Sure ka na ang mga Chinese walang pinatay ni single Filipino? Baka pag ipakita ko to sa'yo. Philippines daw, ni isang single Filipino, wala daw sinakop ang China. At never daw pumatay any single, no history. Ulitin ko ang sabi niya, mga kababayan. No history. Ulitin natin. Ito. Ito. Ang Southeast Asia, ang Asian region, well, 38% of world trade, ginagamit po ang ruta na ito. Kaya niya ini-assert ang kanyang pananaw na siya lang ang kumikilala, ang tinatawag niyang freedom of navigation. Pakinggan niyo. Ang China walang kasaysayan na mananakop siya. They did not kill a single Filipino. Walang kasaysayan na nanakop siya. They did not kill any single Filipino. Pag ipakita ko sa inyo mga kababayan na ang China ay may pinatay na maraming Pilipino. So sino ang nagsisinungaling? Ako o si Jeffrey Silis? Ito po mga kababayan. Panoorin niyo po ang kasaysayan kung paano po tayo sinubukang sakupin ng China at ilan pong mga Pilipino ang kanilang napatay. Ito po mga kababayan. Lakasan ko lang. Wait lang mga kababayan na. Baka magugulat ka dito. Tanggalin ko lang mga kababayan. Ito po. Pakita ko sa'yo, Jeffrey Silis. Hindi mahirap. Natatakot talaga ako. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Sabi ni Senator Amy Marcos, may planong atake daw ang mga Inchik. Totoo. Totoo yun! Noong 1574, si Limahong ang nagplano. Limahong was a Chinese pirate and warlord who constantly raided ports in Guangdong, Fujian, and southern China. When Yes. Limahong started intercepting Chinese merchant ships which were trading with the Spanish, Limahong realized stealing from the Spanish would be more lucrative. So he set his target on Manila. Limahong had He set his target on Manila. So saan yung sinasabi ni Jeffrey Silis na never nanakop ang China at any single Filipino na napatay nila? So si Limahong, tinarget niya ang Maynila. a fleet of 60 plus ships, a few thousand soldiers, and they set sail to invade Manila in 60,000 ships. 60,000 kabarko para ma-invade ang Manila. Biruin ninyo, 60,000 kabarko para ma-invade ang Manila. Sino ang nakalaban ni Limahong? Si Galo. Si Galo po ay isa sa mga kamag-anakan nila Lapu-Lapu, nila Raha Lakandula, Raha Sulaiman, at lulo sa lulo ni Princess Ordoha. Kita nyo? 1574. Their first target was the leadership, of course. They attacked Intramuros and killed Martin de Goiti. Di attack Intramuros. So, napaka-imposible na walang Pilipinong namatay dyan. Napakasinungaling ninyo. Ang sabi ninyo, China did not even kill any single Filipino? My God! Not expect the prowess of a local man named Galo who led his barrio in fighting the Chinese invaders. Si Galo po ay isang Pilipino. Dugong Pilipino, kamag-anak ni Lapu-Lapu, Raha Sulaiman, Raha Lakandula. Nakikipaglaban sa Chinese. So, imposible sa labanan sa Intramuros walang Pilipinong namatay. Hindi ba nila nasakop?
Diba? Kita ninyo? Organized them so skillfully that the enemies suffered great loss, and according to lore, the bay turned red with the invaders' blood. Later, Galo was knighted by the Spanish colonial government in Manila for his heroism and was granted the title of Don. His barrio is now known as the barangay of Don Galo in Parañaque, where a statue stands of Don Galo and Limahong in battle. After the Chinese, So, ibig sabihin pala, Jeffrey Celes, kung hindi in-invade ng China ang Pilipinas at wala ni single Pilipinong napatay, so bakit may rebolto si Limahong at si Galo na nakatayo? So, ibig sabihin, hindi totoo ito? Na in-invade, na minsan ang in-invade ng China ang Pilipinas? Ayan o, nakipaglaban si Galo kay Limahong. At nanalo pa nga si Galo. At inawardan pa siya ng Spaniard na siya ay tinawag na Don Galo, kasi nanalo siya sa labanan ng grupo ni Limahong. Ito pa, after the Chinese suffered a lot of casualties, they retreated to their ships. suffered a lot of casualties. They retreated to their ships and dropped anchor at the port of Cavite. In late So, habang natalo sila, sumakay sila sa barko, doon sila bumaba sa port ng Cavite. Kita ninyo mga kababayan, kapag hindi ka nagre-research at DDS ka, talagang mapapaniwala ka nitong mga DDS na mga pro-China. Bayad ng China eh. later years, because of distrust, the entry of Chinese traders into Manila would be limited, and they could only trade on that same strip of land Limahong used in Cavite, which would So, limited na daw yung mga trade ng China sa Manila noon dahil dito sa pananakop ni Limahong na sa Intramuros. Hindi naman survive at hindi na tawag doon nag-success yung pananakop ni Limahong kasi natalo siya ni Galo na isa ding Muslim. be called Sanli Point. Sanli is an archaic term for Chinese. Pero hindi pa sila Kita nyo, Sanli Point na nga ang tawag doon sa pier sa Cavite. So, paano matatawag na Sanli Point yan kung hindi totoong in-invade ng China ang Pilipinas? Di ba? Tapos no more or no any single Filipino killed by Chinese. My God! Napakasinungaling ninyo! Limahong and his forces attacked Intramuros a second time. They managed to burn 2 beses pa nga inattack ng Intramuros ni Limahong ang Maynila. Kita mo? down the San Agustin Church before being forced to retreat again. Limahong had to set sail with no big loot and far less men. He sailed to Pangasinan and started building a fort at the mouth of the Agno River. And Yun pa nga lang Korean War versus China, ilang Pilipino na mga soldiers doon na napatay ng Chinese, yung tinatawag nilang Battle of Yultong. Napatay ng China yon. Habang tinulungan ng Pilipinas, ang Korea sa war ng Chinese and Korean, sa Battle of Yultong, na napasurrender ng mga Filipino soldiers, itong mga Chinese battalions of armies versus correct me if I'm wrong, hundreds or thousands of soldiers lang na Filipino na pinadala doon. Pero marami ding patay. forced the natives to provide for his band composed of men, women, and children. That area is now known as the Limahong Channel, and a small island a few kilometers from the shore has a place called Limahong Cave because Merong Limahong Channel at Limahong Cave. So bakit tatawagin yan ng Limahong Channel at Limahong Cave kung hindi tayo in-invade ng China or sinubukang sakupin at wala silang naipatay? May napatay sila. Kaya wala daw sa kasaysayan ng China na in-invade ang Pilipinas at no any single Filipino na napatay. Ito pa lang Ito pa lang history na to. Hindi mo po pwedeng sirain ang history. Sa palibhasa kasi sa'yo, Jeffrey Celes, habang nakapagtapos ka sa pag-aaral, sa bundok ka na nag-duty. Di ba ganun ang ginagawa ng mga NPA, yung mga nagre-rebelde sa gobyerno? Pagkatapos mo mag-aral sa, sorry to say, UP, sa bundok ka na aakyat
Diba? Sorry to say wala akong binigkas na pangalan, pero kadalasan kasi UP, tapos sa bundok mo na makikita. The pirate used it as shelter. These are all tourist spots of the province of Pangasinan. In 1575, Juan de Salcedo finished reinforcing Manila first before pursuing the pirates. After a 3-month-long siege, the pirates surrendered to the Spanish. Some records say Limahong was captured, but some say he escaped. Many of his men and their families ended up staying in Pangasinan. In 1589, Limahong's name reappeared in the Ming Dynasty imperial records in a report saying he was raiding the southern coast of China with other pirates again. He dropped Kita ninyo? So, na-recognize si Limahong doon sa Ming Dynasty sa China. So, may pangyayari nga. May nangyari nga. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, itigil nyo yung panglilinlang ninyo sa taong bayan kasi DDS lang ang naniniwala sa inyo. Alam ko na ang mga DDS bobo, pero hindi sila bungol, hindi sila bulag. Diba? Kita mo? Historian na to, si Mighty Magulang. Oh my goodness. Tapos sasabihin ngayon na ang Amerika sunod-sunuran ang Philippines dahil sa pera at pinupush daw ng Amerika na ang Pilipinas makipaggera sa China. Tanga. Kung ipupush lang ng Pilipinas makipaggera sa China, okay lang kung walang Pilipinong nakatira. Ang daming Pinoy Di ba? So kung si BBM lang nandito, walang mga Pilipinong nakatira sa isla ng Pilipinas, okay naman makipaggera. Why not? Ang daming civilian madadamay That's because of war of politics? And then the civilian madadamay? No. Doon kayo mag-away sa gitna sa West Philippine Sea, huwag niyong idamay itong Pilipinas. Kasi ang pinag-agawa ninyo yung West Philippine Sea. Sino ba dapat ang sisihin natin dyan? Si Digong. Bakit ang Amerika ang sisihin ninyo? Wala pong ganong history ang bansang China, mga kababayan. Sabi nga, we are the most. Diba? Walang ganong history ang bansang Pilipinas, mga kababayan. My God, Jeffrey Celes, hindi mo maloko ang mga historian. Research lang katapat dyan. Sinong papaniwalaan mo ikaw nagsasalita dyan or yung mag-research ka? Limahong is one of the pirates who wants to invade, trying 2 times to invade Manila, pero hindi nag-success. Until na nahuli si Limahong, or nahuli ba, or hindi, or tumakas, hanggang sa na-recognize siya sa Ming Dynasty sa China. So how many Filipino ang pinapatay? Marami, hindi natin alam, kasi si Don Galo nga, duguan ang harap ng Intramuros at Manila Bay dahil sa labanan ni Galo at ni Limahong. Yeah? Lulukuhin mo pa yung taong bayan. My God, Jeffrey Celes, hindi man ako nakapagtapos sa pag-aaral, pero world history po ang aking major. Diba? Yun lang yun. Ganon sila katanga, mga kababayan. Ganon sila kagaling manlinlang. Pag sinabi nating manlilinlang, wala nang iba dyan. DDS yan. Yeah? Ito yung sunod, mga kababayan. Grabe, sa totoo lang, pasensya po kayo mga kababayan na medyo na serious tayo ngayon sa mga topic na ganito. Kasi sa totoo lang, hindi kasi natin pwedeng baguhin ang history. Hindi natin pwedeng baguhin ang history. Si Marcos nga lang ang wala sa libro. Pero kung i-research mo yan at tanungin mo yung mga kaapu-apuhan, merong magpapatunay kung sino si Marcos. Si Marcos lang ang wala sa history ng Philippines. Burado. Pero that is past, never be discussed again. Past is past. Diba? Susunod mga kababayan, dito tayo. Si Sara Duterte, may panibago na namang kakaharapin. Shh, wag maingay. Si Sara na to Sabi ng mingming ko, ayaw. Wag na daw si Sara. Tuloy natin mga kababayan. Si Sara Duterte ngayon mga kababayan, meron na namang panibagong kakaharapin. Shh! Ush! Umingay! Alam nyo ba mga kababayan ang bagong kakaharapin ni Sara? Kamakailan lang po mga kababayan sa Kongreso at sa Senado. Shh! Nag-file na po ng kaso ang ating DepEd Secretary na si Sani Angara.
So kilala niyo naman po ang pumalit kay Sara na si Sani Angara. Nag-file po siya ng kaso laban sa mga student na ghost student na almost 19,000 ghost student laban sa mga paaralan, mapa-private man or mapa-public school na tumanggap ng 60 million halagang pera na nakuha nila sa budget sa DepEd para doon sa mga ghost student. Mga kababayan, kung naalala ninyo, alam nyo po yan. Mahilig po kasi si Sara Duterte sa ghost. Mga kababayan. Kaya nga sabi niya, mga kababayan, sabi niya, kaya daw siya umalis bilang DepEd Secretary kasi may problema. Shh! May problema daw, mga kababayan. 'Di ba? May problema daw sa DepEd kaya siya nag-resign. Kita ninyo? Kung magaling ka na politician, hindi mo dapat iwan ang problema. Hanapan mo ng paraan kung paano masolusyonan kasi itinalaga ka dyan. So bakit magbibitaw ka at magpasa ka ng resignation at sabihin mo pa, nung time na nagpasa ka ng resignation, lasing si Marcos, amoy whiskey. Pero ang time na sinabi mo, 10:30 AM pa lang, lasing na si Marcos habang tinanggap ang resignation letter mo. Tapos doon mo pa napagtanto na sure ka nang mag-resign kasi nga nasa time ng trabaho si Marcos, lasing siya. Pero bakit doon sa attendance mo, 2:00 ka ng hapon dumating sa Malacanang? So paano mo nangyari na 10:30 AM, naharap mo si Marcos, inabot mo yung letter mo for resignation, lasing siya. 10:30 AM. Pero doon sa logbook, nakalagay na pumunta ka sa Malacanang, 2:00 ng hapon. Di ba mga sinungaling? Kapag DDS, sinungaling yan. Kita niyo mga kababayan, ano sabi ni Sara? Nung time na nag-resign ako, inabot ko kay PBBM yung resignation letter ko. 10:30 AM, lasing siya, amoy whiskey siya. Alam ko yun na whiskey yun kasi naaamoy ko. Pero hindi ko sure na ininom niya yon. 10:30 AM. Doon daw niya napagtanto-tanto na hindi siya ang failure. Si Marcos ang failure. Bakit? Nasa time ng duty ka, lasing ka. Yun ang sabi niya. Pero doon sa logbook niya, 2:00 ng hapon. Hindi 10:00 ng umaga. So paano nangyari na 10:00 ng umaga binigay ang resignation paper, 2:00 ang nasa logbook? At saka paano maglasing si Marcos, iisa na lang ang kidney niyan. Complicated yan. Iwas nga ata sa mga kinakain yan at mga iniinom. 2:21 PM ang logbook niya. Tapos ang ipalabas niya sa media, 10:30 ng umaga, lasing na si Marcos. Paano niya naamoy? Ano yun? Yung kaluluwa niya naghatid. Tapos pagkahapon, tsaka siya naglogbook. Kita mo, mahuhuli mo ang taong nagsisinungaling eh. So ngayon mga kababayan, eto na po. Malaking problema na naman po itong kakaharapin ni Sara mga kababayan. Itong aksyon ni Sani Angara na kinasuhan na po niya. Itong mga 7 private school face charges over ghost student. Kailan ba ito nangyari? Sa panahon ni Sara ito, mga kababayan. Naku, sabi ko nga sa inyo, tad-tad po ang kaso ni Sara. Si Amy mismo nagkumpirma niyan. Tad-tad, teng at patong-patong ang mga kaso na nakaantabay laban kay Sara. Wala daw lusutan kung may mangyari man. Yeah? Mactan Dim TX. Ayan, maraming salamat po sa yung $5 super chat. Oh yeah, history is real. Keep it up. Ayan, maraming salamat po. Mactan Dim TX. Ayong super chat. Thank you so much.